Ayan o, dagdag tubo tayo. So yung mga malalaki, may darating pa tayong 8. Ayan o, ito yung... Binayaran na ba yung fee mo? Hindi pa? Oo, pwede na yan. Kasi one hitting 2 birds lang ito. Ito po kasi Santa Ana ano lang. Try nga natin butasan ng mga ilang experiment ka, kahit isa lang o ano, butasan mo. Pag ginamit, tingnan natin. Ay. Bago tayo mag-umpisa ng araw mga farmer, December 22 na pala. Wow, ang bilis po ng panahon. At ito na naman tayo. Stress is kicking. Medyo busy na po at kailangan ko nang umakyat. Galing ako ng palengke. Napuyat ako kagabi mga farmer kasi syempre naghahagilap tayo ng baboy. Kailangan ko po kasi ng malalaki. Kaya lang medyo hindi kami nagkasundo ni tropa ni Mike. Okay lang naman kasi nga syempre kailangan niya din kumita, kailangan ko din protektahan yung sarili ko, diba? So nagkataon siguro baka mahal yung baboy niya. At wala, hindi po kasi nang usapan namin may sinend siya sa akin 30 to 40 na nga yung bracket masyado malaki agwat kaya ayoko nang ganun kailangan pag sinabi 35 to 40 mas maganda yung mas maliit yung bracket kasi pwede kang magsalita na o magreklamo na 35 pre laglag sa 35 to dapat 35 up talaga. So ayun 15 kilos 15 pieces daw 12,000. So sabi ko okay na yan kasi namumroblema na din po ako sa sizes. At sabi ko nga kahit kumita ng kaunti, di ba? Plus 1.5 pa po kasi ako doon dahil syempre yung uling, yung bayad sa kanila, yung mga rekado, etc. Labor ng, di ba, yung sa sarsa. Syempre sasama po yun lahat. Pag ninegosyo kayo, hindi po pwedeng hindi mo isasama. Di ba? Nag-accounting tayo. Diba? Dapat sama mo talaga yan. Ultimo nga dapat nga minirienda mo pag namalengke ka. Diba? Ng mga dapat sinasama din. So parang ganun ba? So ayun po yung nangyari. Ngayon di alas 4. Antay ako ng antay. Alauna pa lang naghihintay na ako hanggang sa naging 4 o'clock. Nagring na si ringing tone ko ngayon, Summer of 69, Bryan Adams. Di nagulat tayo. Ayun. Bangon, sige pre, kakapakit na ako dyan. Pagdating dito, ang dala nilang baboy 34 pieces. 34 pieces mix. So ngayon gusto nila lahatan 12,000. Sabi ko parang sabi ko teka tingnan ko muna. Wala sa pinag-usapan kasi ang mahal po mga farmer, laki ng puhunan. Di ngayon tiningnan ko yung baboy, may maliliit. So syempre doon po sa 35 kilos up, sagad na ako doon. Kumbaga doon maliit na ang kita ko. Kung bibiling ko pa yung mas maliit, lalo na po ang walang kita. So ayun, tinanggihan ko po mga farmer. Kaya tapos buti na lang si Daniel may tawag ngayon 12.5. Si Mang Tomas kumain ka na ba Mang Tomas? Breakfast? Almusal? Anak ko po, sinasabi ko. Ayun, balikan natin mga farmer. Yan, nagpahinga ako, grabe. Puyat ako, gabi umulan-ulan ng konti, pero konti lang. Yan, umaambon pa rin naman. Tingnan nyo yung bundok, katago. Di pa ako nagpagpakain lang ako ng konti sa cellphone, nakatulog ako. Hindi na ako nag-spray. Tingnan nyo, taba pa naman
Oo. Huwag mo akong bubungguin. Ano to? Kumuha ng lechon. Ay. Jojo ito eh. Jojo. Kumuha ng ano to. Bitukang malalaki. Kumuha ka na yata ng pulutan mo. Dami din nakikinabang dyan sa anong yan. Tapos na sinasaysay. Merong ano dito, lunch sila eh, na parang tapos na yata. Ano, saan na ano mo ngayon? Tapos dadaan ka na ng ano. Okay na yun. Okay lang yun. Kesa ipaatad patrol yung ano, sayang din. Doon ka na rin naman dadaan, di ba? Ha? Nandun? Busy? Pala si Nick nito. Ayan o, dagdag tubo tayo. So yung mga malalaki, may darating pa tayong 8. Tapos si Daniel. Tapos si Namaring Sedi, meron pa daw ng mga D30. So stop na muna. Kasi masyado na pong marami. Kailangan na po natin ilabas itong mga ito. At yung New Year, sundot na din lang naman ang gagawin natin. Kasi si Ka-Farmer Anthony may maibibigay naman daw po ng mga ilang baboy din. Plus may matitira pa dito. Tapos isa o dalawang hakot siguro na ano, na makukuha pa natin kina Danilo siguro. Tingnan natin kung anong magiging pero kailangan mailabas po muna to kasi nasa ilan na ba ang baboy natin. Nasa 70 plus na ata to, 80. Dami na. Laki masyadong puhunan mga farmer. Buti na lang may mga down payment tayo. Iba nag-advance na ng bayad. Ayaw ng Diyos, nakaikot. Makaraos lang. Makaka-stress din ha. Makaka-stress din kasi siyempre unang-una konti ang tao natin. Kagaya ngayon si Rizal di pumasok. Tapos parang mali yata yung move namin na dami kasing nagtatanong sa December 25. So ako naman, sabi ko kay Bebe nung kaya, nagtanong siya sa mga boys. Kaya lang si Rizal pala, ang ating main man sa kusina, yung ating main man sa kusina magkakatay na rin bukas. Umpisa na po bukas 23 na pala, bilis ng araw. Ito ang medyo mas mahirap December 24 and 25. Ayan na po yung pick up. Ayan. So bali magkakaroon kami ng tubong nasa 60 na naman siguro to. Hindi pwede po ang stainless, baka gusto kong man lang gusto ko rin sana stainless, kaya po hindi po talaga pwede stainless dahil stainless napakainit mga farmer, hindi, tsaka dudulas ang baboy, masyado pong madulas. Ay, kaya na, untok pa ako Parang kailan lang kayo nag-pick up Hindi po. Una pa lang. Una pa lang. Kaso sabi niya, shoutout. Ayan Ayan kay Ma'am Nimpa and Randy Alfonso. Tama po, ayan. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa pag-order. Saan dadalhin to? Mexico? Sa Magalang. Magalang. Ayan. Okay. Dito po sa sa Bigin. Ayan ito yung binayaran na ba yung fee mo? Hindi pa? Pwede na yan.
Kasi one hitting two birds lang ito. Ito po kasi Santa Ana ano lang. Santa Ana lang po ito. Santa Ana Pampanga. So ito 35 at bakit iba ang takip? Wala na kuya. Ha? Wala nang right paper. Anak lang teting, wala na right paper. Meron doon sa baba. Wala na. Ay, talaga kayo Baba, ready. Ganyan, matutod siya. Maragol na. Sabihin mo, ano yan, 45 yan. Para kay, yung 5 kilo kay Nanay Siba. Malaki yan. Swerte mo, Apo Sima. Malaki yan kasi may dumating na ano, malalaki. Laki. Laki yan. Oh, tingnan mo, hindi maisara oh. Oh. Saray yan. Sabi ko sa'yo, Saray yan. maragol yan. Ito. Yes. Thank you, Elmo. Ito na sauce. Sos. Wala pa, bro. Sos. Ito na ba? Yan. Hindi kita yung 40 na. Yung assistant ko, tagal ah. Asa na? May asong dala-dala. Ayun. Hello! Come on! Sige na. Meron pa pala kami 6:30 na ilalabas. Sasalang pa mga farmer na 6:30. Ayan oh. Kita natin. Huwag na masyadong dahil bawal eh. Oh. Ang tindi ni YouTube mga farmer, makita lang yung ulo ng baboy. Pag tumagal ng konti, nagdidilaw. Ang laki pa naman. 40 din? Aro. 40 din pala. Tayo. Ayan. 40 din. Laki. Dahil bumagal na yung tawag dito. Bumagal na yung ikot, ay napapalutong na po nila ng hindi na minamanual. Mas maganda yung kaya lang dapat magaling kang maglaro ng uling, baga. May Manila paper pa, alam ko sa tanong mo kay Jaisel. Ayan. Tapos si Junjun, tanong ko kung kayang butasan yung mga tubo. Ayan para hindi mainit. Mabilis lang naman yan. Pagsasalpakan lang naman ang ginagawa niya. Ayan Yun. Tapos kailangan medyo mahigpit ng konti. Kansado niya na yan, alam niya na. Tapos mga farmer, yung mga may order po na mga lechon, alam ko yung mga 40 kilos, tatawagan po kayo ni Bebe, bibigyan kayo ng option kung ang gusto nyo ay 30 or 45, kasi mukhang hindi tayo mag-e-eksakto ng 40. Malalaki po yung baboy, halos almost 50. Si Danilo may parating po na baboy, 6 na piraso, ang gaganda. Yun po ay nasa 45 up na, almost 50. Tapos si crossbreed yung halos pinang-chachap ko po dito, ganun nakalalaki, kasi hindi na tayo makakakuha ng halos 40 kilos. Pakita ko po sa inyo. Ito yung mga stock natin. Ayan, mabibilis pa yan, mariliksi yan. Ito mga 25 kilos. Ayan, ito, ayan mga magagandang bilugin. Ito ay nasa almost mga 50 na po yan. Magpapadagdag po si Bebe ng 1,000. Ako po yung humihingi ng tawad. Dati na ibibigay ko lang ng free yan, pero sa ngayon po hindi, dahil wala na po tayong hanap buhay. Hanap na po,
hanap pagod na ang mangyayari sa atin. So kailangan po natin ng konting pangunawa. At siguro lahat naman po ng lechon na lechonan ngayon na experience yan na pagdating po sa sizes ay medyo nahihirapan po na mahit talaga yung mga sizes. Lalong lalo na ngayon ubusan po ng malalaki gawa ng kakatapos lang ng mga parties. Yun po ang umubos ng mga 40 kilos. Ay, kagaya niya, no? 40 kilos. Ilan ang 40 kilos ko ngayong araw. So, nahirapan po sila. Ngayon, may dumating. Kaya lang, medyo mahal din. Sabi ko kay na Kuya Kulot, may hinatid na ilan ba? 6 ba? Oo. 5. 5 lang po ang dumating kahapon na. Yun ngayon, almost 50 na yun. Actually, doon na rin ako kukuha ng pang-chop eh. So, ayun po. Tapos meron pa ako dito pang-chop pa lang ilang piraso din. 2 ata 3. So, tama na siguro yan. Tapos si Danilo may darating din na almost 50. Sabi niya, pare, actually tinanggihan ko. Pero buti na lang kinuha niya. Sabi niya, pare, hindi ko maiwan. Ang ganda ng baboy. Sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan. Kasi talagang kung ibibigay ko po na presyong 40, wala na po akong kita. Kasi nagpa-plus 1,500 pa po ako para lang sa mga sa uling, bayad ko sa lechonero, tapos yung Ricardo, etc. Diba? Kaya may 1,500 pa po yan. So, ayun, halos ang matitira na lang ay 500 data o 700. Sabi ko, bebe, magpadagdag ka ng 1,000, tawagan mo na lang sila. Sigurado naman yung 40 baka naghahanap pa ng mas malaki. So mahal, actually mura pa rin po mga farmer, mura pa rin yan. Pag nag-check po kayo, especially dyan sa Manila, kaya nga yung mga nasa Manila dyan, ewan ko lang kung makaka-order po kayo, kahit ipalalamove nyo po, ay mas makakamura po kayo. Kasi ang aming 17,000 dito, 18,000 ay dyan po ay nasa mga 25 to 30,000 na. Yun. Kaya pwede po kayong mag-inquire sa amin at ang lalamove naman ang transportify. Minsan umaabot ng 2,500, depende po sa layo sa lugar ninyo. Mga mura pa rin kayo, hindi kayo aabutin ng 20 plus. Kaya ayun, sana, 'di ba? Pwede naman po. Actually merong ang suki ng LRs tumawag sa akin kanina. Pinagsara na daw siya ng pinto. Ganun pala sa LRs kasi sikat sa LRs sa Manila po. So meron lang silang amount na orders na talagang naipi-prepare para po sa mga parokyano nila. Ngayon pag nahuli ka, October pa lang pala nakabook na yung iba. Ganun pala. Pero ang nag-search ako sa kanilang pwede niyo pong i-google LRs lechon prices, updated price. Yung 10 to 13 kilos nila, 10.5 na. So dito, kaya kong magbigay ng 10 kilo at 12 kilo, 7K lang po, 8K. Dito, at ilan lang yun, limited lang naman po. Tapos yung 25 kilos nila, nasa 18 na ata, 17,000. Basta ganun. Medyo mahal na. Dahil yun nga, sa Laloma kasi marami ang costing nila doon Dahil unang-una mahal na rin po ang kuha nila ng baboy dahil nakailang pasa na rin. Plus, nagpapakatay pa po yata sila sa katayan. Kaya nga nakikiusap yung mga may-ari ng lechonan sa Laloma na baka daw pwedeng gamitin yung katayan nila this coming season lang. Pero hindi ko alam kung pinayagan sila ng munisipyo nila sa Quezon City. So, ayun, yun po yung naging nila doon. Problema. Kaya nagmahal po yung lechon nila. So kami naman po ganun pa rin, halos sabi ko nga hindi dapat ako magtataas. Pero I think talagang every year magkakaroon tayo ng adjustments talaga. Mahirap naman po yung hanap patay. Hanap patay, hanap stress, hanap pagod, hanap puyat, 'di ba? Kailangan hanap buhay pa rin mga farmer. Ayan. So ayan, tingnan natin. Okay naman si Mang Tomas. Alam nyo, ano naman siya dito, at home naman.
At home naman po siya. Shoutout pala kay Ate Sylvia. Sabi niya akala niya pang matagalan. Sabi ko hindi po ate. Ano lang naman to, backup lang. Ngayon lang naman. Actually, mabilisan lang pong decision to eh. Kaya lang kasi nung nakita ko sila na kailan ba yun? Nung Sabado. Nung Sabado mismo nakita ko po kasi nagkatay sila diretso, nagsalang ng ano. Sabi ko ba't hindi kayo naghiwalay? Titinginan sila, yung mga mata po nila talagang alam mong puyat na puyat. Sabi ko hindi po pwede to, gawa natin ng paraan. So buti na lang yun nga, Sabado night, ay hindi, Friday pa lang kasi busy na kami ng Friday eh. Tapos Friday night nag-message po si Mang Tomas sa akin. Ang sabi niya, sir baka pwedeng kung kailangan mo ng tao, nandito lang ako, sabi niya. Bah, parang kanta ito kako Sabi ko, konti lang ang order ko kako pero titingnan ko kako kung kailangan. Tanong ko kay Bebe kako. Nung sinabi ko kay Bebe, kako, gusto mo pamasahihan na lang natin, makatulong ka pa dahil wala daw po itong trabaho. Alam mo naman maano din ang pinagsamahan namin ito. Naging mentor ko ito Siya po ang pioneer na lechonero dito. Siya yung nag-set up niyan. Siya yung nagputol ng mga tubo kung gaano kahaba. Basta siyang kauna-unahang lechonero before me. After me mga ka-farmer. Kasi ako po ang unang-unang lechonero dito ng ilang buwan lang naman. Dahil nung una natatakot po akong kumuha ng lechonero. Ganyan po ang kwento niyan. Nung nakaya ko nang magpalutong ng balat, kaya na-tutorial ko po yan lahat dahil naranasan ko naipaliwanag sa akin ng maigi, natutunan ko, kaya na-i-share ko po sa inyo dyan tayo nag-start ng vlogging sa paglilitsyon. So laki talaga ng tulong sa akin yan. So ayun, nung natutunan ko na, nung una ako lang ang nagluluto, dalawa lang po ang kayang, isa lang yung box na yan, dinugtungan na lang namin yan yung salangan namin doon lang, manual pa, wala pang automatic. Tapos ginawa namin yung sigari, yung taga katay ko, ako naman ang taga salang. Alam na po nyo yung kwento, karamihan alam na ng iba niyan. Tapos tatakbo ako sa tindahan after kong iluto, wala ko, bibili na lang ito. Arroz caldo, sige, ano tayo. Tapos ang nangyari, tawag dito, nung napagod na po ako mga farmer at dumadami na po yung order dahil takbo dito takbo doon, pag Sabado edi ang nangyari, ayun na, kinuha ko na po ito, kinonta ko na si Mang Jun. Saka bibili. Tapos ayan, at lang natin si Rambo, tamang-tama, bibili na rin po ng Sprite at tapos ayun mga farmer, yun ang kwento. Hanggang sa, sabi ko nga kahapon, i-share ko din po yung kasi marami po ang pumupunta dito. Alam mo yun, overwhelmed na alam mo yun, yung aakbayan ka, congratulations, gaganon sa'yo. Parang ang layo na ng narating mo, lalong lalo na po yung mga nag-start sa amin manood na nag-umpisa kami sa putol na drum lang, di ba? So dati 2021 nag-pick up ako ng lechon dito. Ito ang sukal-sukal pa niyan. Sabi niya ngayon ang ganda na. Tapos di ba yung mga ganon ba? So sabi ko ako po yung nagpapasalamat. Siyempre unang-una sa Diyos ka ako dahil alam mo yun, yung mga ideas po na binibigay sa amin. Tapos sabi ko sa kanila, alam niyo po, sa napatunayan ko in any business, talagang meron naman pong nakaabang na success, di ba? May tagumpay na nag-aabang sa'yo
kung wag ka lang susuko talaga. At the same time, wag ka mawawala ng alam mo yun, wag kang mawawala ng ideas. Kumbaga sa boxing, kailangan mong sumuntok, diba? Kailangan mong sumuntok. Pero syempre dapat yun nga, yung goals mo dapat meron kang alam mo kung ano lang ang kapasidad mo, diba? Hindi tayo pwedeng mag-set ng goal na hindi mo naman, wala kang hindi mo kaya, diba? So ganun lang naman. Sabi ko nga kay Ate Sylvia, dapat may goal, dapat alam mo yung kapasidad mo at you have the right tools para maabot yung goal na yun. Kasi mahirap naman mangarap ng, diba? Susungkitin mo yung buwan, hindi naman ganun. So ayun lang po. Kaya kami kaunti-unti lang po kami dito. Ano lang po kami, kung ano lang yung opportunity makita namin, dagdag. Kaya maraming nagrereklamo sa tulay. Yun po ang isa sa mga biggest mistake ko. Kasalanan ko din kasi si katrabaho dati nung ginagawa yan, sabi niya, brother, laparan mo na, 4 meters na natin. Ako naman ang iniisip ko, tol, makakatipid tayo, low budget pa tayo nun, makakatipid tayo ng magkano din ka ako. Kung sasakyan lang naman namin ang dadaan dyan, okay na yung 3.5. Sabi niya, sige 3.5, okay na yan, basta wag 3, sabi niya. 3.5. Kung alam ko lang po na magkakaroon dito ng maraming sasakyan na napapasok, diba, yung mga malalaki, halos may mga sasakyan na bigatin po nakapasok na rin dito, diba, yung mga Land Cruiser, yung mga Jeep, yung mga malalapad na commuter na yan, why not, diba, hindi mo laparan. Kaya lang, ayun na, nangyari na nangyari na po, kaya ayun. So ayan, mga ka-farmer, pero nakaano naman, okay naman, nakakapasok naman. Kaya lang iba nagrereklamo nga na, farmer, laparan mo, mahirap pumasok. Sabi ko, ako nga po, kasi kahit si Carlo nahirapan din, kaya lang kabisado ko na lang talaga kung paano ko pipinahan So yun, nagpapasalamat tayo sa mga bisita natin na yung iba nakakailang balik na, yung iba nakapag-abroad na, bumalik na uli, naandito na naman, bakasyon na naman sila, naandito na naman yung pamilya. Maraming salamat. At kami naman po ay hindi tumitigil na mag-improve kagaya niyan. Yung, di ba? Ano na tayo? 1 year and kasi May June, July, August, September, October, November, December. 1 year and 7 months na po tayo and going strong. Yun naman ang kinaganda. Pasasabi natin na from the start, yung few months na nag-start po kami, yung mga kumakain naman po, yung bilang ng customers naman on average mas marami talaga ngayon, dumadami pa. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Minsan nga may makikita ka pang ilang beses, uy, nandito na naman po kayo, sir. Alam mo, sasabi niya sa amin, bubulong, oo, sarap kasi, na-miss na naman namin. So thankful tayo. At kaya ako po medyo strict po sa kanila. Kaya minsan off cam, minsan nag-show ako ng kaunting pagkadismaya din. At nagagalit din po ako. At tamang galit lang bilang amo. Kasi pagka hindi ko gusto yung luto na medyo ano yung shoulder, minsan may mga time na parang nagpagkukulangan ako ng luto sa shoulder, pero yung sa may tiyan lutong luto na. Sabi ko, yung malaking baboy hindi pantay ang luto niyan. Ito 2 hours and a half luto na yan. Ito kailangan ng mas matinding init yung shoulder, so kailangan tutukan yan. Yung sinasabi ko sa kanila, hindi yan kagaya ng 25-30 kilos. Kahit ang uling mo pantay, maluluto po yan na sabay. Kumbaga hindi mo aalalahanin yung shoulder kasi manipis lang. Pero pagka nag 50-60 kilos o 55 kilos na, makapal na po yung balikat niyan, kailangan hindi mo bibitawan ng init yan hanggat di po na nangingitim. Ibig sabihin yung init, nakukuha mo pa yung maximum init na hindi siya matututong, nagsisisil siya, maintain mo lang yon para maluto mo yung from neck to shoulder, kasi yan po yung pinaka makapal at mahirap lutuin. Pag ganyan mo dapat safe. Bisag gagano'n ako, kinakabahan ako pag ganyan mo ay okay, luto. Kasi
Pag ganyan mo ng leeg po mga farmer, makikita nyo yung buto pag may pula up, patay na, kulang. So ganon, bawal yun, di ba? Kaya yun mga farmer ang inaano ko. Stricto ako sa oras, kaya lang yun nga, hindi po sapat yung oras, kailangan yung init din. Yan yung mga natutunan ko na-explain ko po niya nung kami po ay nag-uumpisa sa YouTube, na marami din naman naging basher, alam nyo na, kasi ako po, isa po kami sa naunang nag-tutorial ng lechon, kasi yung iba hindi naman syempre pinakikita kung paano nila timplahin, di ba, kasi business yan. Ako naman, dahil sabi ko ibigay na natin lahat, kasi yun nga, ang hinahabol ko din lang naman is makilala yung lechon namin through YouTube, at hindi naman po ako nagkamali, at dumami pa yung order kahit naman po ipinakita na namin lahat ng mga sikreto namin, yung mga action, hindi naman sikreto yung shinare ko, at marami din pong natuto maglechon sa amin, maniwala po kayo mga farmer, marami mga hindi ko na meet through sina Kabono nga, yung tauhan niya, pinanood lang yung tutorial namin pero natuto, at mas magaling pa sa mga to sa tingin ko magaling kasi yun sabi ko, yung lechonero mukha ko niya, kayamanan mo yan, sabi ko sa kuya ko, kasi akong galing magaling magluto. Sabi ko magaling Joel. Ayun po mga farmer ang niya, kaya swerte din siya kaya lang kailangan niya po ng isa pang lechonero para medyo makaluwag-luwag naman siya, kasi parang ang nangyayari dalawa sila na nagkasama sa nagkakatay, tumutulong. Sabi ko hindi mo mapapagrow yung business mo kung naandyan ka pa rin hanggang ngayon, gumamit ka ng tao ka ako. Ewan ko sa utol ko na yon kung ano ang plano niya. Sa mga malapit po pala dyan sa Batangas, Santo Tomas, Batangas, si Ka-Farmers Bro, i-message nyo lang po sa Facebook page, i-search nyo Ka-Farmers Bro, makikita nyo na po siya na yun, may lechon din po siyang ino-offer, kaya lang wala siyang kainan, ang kanya po ay buo lang. Masarap din po ang lechon niya, same na same, at actually mas magaganda ang baboy niya, hindi naman po sana, honestly speaking, kasi siya nakakapili dahil konti pa po ang order niya, kaunti ang mga orders niya, kaya tas may alaga pa siya, ayun ang kinaganda, may alaga po siya, kaya mas magaganda yung baboy niya. So ayun, hindi ko nga nakakamusta busy po kami, siguro naman pagka humihingi ng lifeline yan sa akin pagka tingin ko kaya niya naman na makasurvive. Minsan nga kakumustahin ko, busy kami si Mang Tomas, ang problema mo dito, language barrier. Minsan oo siya ng oo, hindi po naiintindihan yung Tagalog dahil Bisaya. Alam niyo naman po yung mga Bisaya, di ba, hirap talaga sa Tagalog karamihan, yung hindi nila ma-express yung right, hindi nila mahanap yung right words na sasabihin ba, kaya ayan, half parang ang mangyayari niyan, half may mga words ng Bisaya na nabibitawan sila. Hali ng kwentuhan natin 10 minutes na pala wala akong content ngayon dahil wala din naman pong mamaya magpapakain po tayo, at sa simple pleasure try ko pong mag-upload kasi meron pa akong putol na video dito na hindi ko pa na-upload, dudugtungan ko. So sisilip po tayo sa mga papaya. Ayan. Shout out pala kay Ninang Lynn Flores. Ayan. So nasa Maryland daw siya, sa Bicol yun mga farmer, Ninang ko sa Bicol yun teacher, ang isa sa pinaka dedicated na teacher sa San Vicente Tabaco Albay na naging teacher doon mga farmer. Napakabait nun, at talagang makikita niyo po yung dedikasyon niya bilang isang guro. So ayun, kasi nag-pop up sa akin, kinumusta ko, ayun, nag-chat kami, sabi ko, Ninang,
kinumusta niya ako. Sabi ko okay naman po ako, happy with the family, ganyan ganyan. Tapos sabi ko pag gusto niyo pong makita yung family ko, kami nasa YouTube lang po kami. Sige sige, sabi niya, papanoorin ko. So ayun po mga farmer ang kwento at ang kwento ng aming lechon business. Napakabay talaga ng Diyos. Dahil pag binalikan ko po yung determination ko noon at ngayon, talaga naman maniwala po kayo, parang ang hirap na ulitin. Yung mag-drive ka lang ng kulong-kulong na 500 kilos ang bit-bit mo, 100 kilometers, can you imagine? Talagang matinding determinasyon ko noon. Gigising ka ng alas 4, magluluto ka ng isang kawang paksiw. Pagkaluto mo, takbo ka na dito sa lechonan, magluluto ka naman ng pang-chop mo. At pagkatapos mong mag-chop, tatakbo ka na naman ng pagkatapos mong lutuin, tatakbo ka na naman ng tindahan, bit-bit mo ang lechon, ikaw na naman ang mag-chop. At pagkatapos mo na namang mag-chop, pagdating ng alauna, magpapaship ka pa ng Madre de Agua. Pero ano naman mo, yung Madre de Agua, siguro 3 times a week o 4 times a week, mga ganon. Sabado linggo wala. So MWF, mga ganon po. Depende sa dami ng orders. Ganon. Tapos pagdating ng gabi, magluluto ka na naman ng sarsa. Can you imagine? Yun po ang yun po yung naging routine namin. Thankful ako dahil si Ate Jinky nagtumulong din po yan ng mga ilang buwan din po ako naalalayan yan. Tapos nung nagdi-deliver kami, inako ko na dahil nahiyaan na rin naman ako. Ako na ako magluluto. Nagdi-deliver kami ng lechon na meet up kung saan mostly San Fernando, Simon, ayun. Kaya tapos gabi, anong oras na nun, darating ka alas 7, kakain ka lang ng konti, minsan pipikit ka lang ng konti, akala mo makakatulog ka na, biglang kakabog yung dibdib mo. Magluluto pa pala ako ng sarsa, patay. Abutin ka na naman ng alaunan naman ng madaling araw. So ganun po ang mga dinaanan namin. Si Bebe ganun din, full support din yan. Siyempre may maliit kami, si Chichi. Nung time na yon, hindi ko rin po lubos maisip na magkakaroon ng ganito dito sa farm na to. Itong lupang itong masasabi kong hiram lang naman natin, di ba? Hiniram lang natin to at di ba? Di naman natin pag-aari ang mundo. Tayo dadaan lang dito. Kaya importante na maximize natin yung gamit. Diba? Hindi ko alam pag nawala na po kami ni Bebe kung may magpapatuloy ng business na to, di ba? So in our lifetime, nakatulong sa pamilya. So kung mapag-aral mo yung mga anak mo, bahala na sila kung ano ang tahakin nilang landas, di ba? Buhay nila yan, gusto nilang ituloy, di ba? Pero in our lifetime, sana makapagpatuloy po kami kasi ito na po yung gusto kong buhay, simple na masaya, hindi ka masyadong, although sabi nga ako, sinasabi ko lahat naman may stress, pero ano pa bang hahanapin mo, di ba? Ito namang stress na to, magagawa naman ng paraan ito pagka nagawa na yung freezer. Malay natin, di ba? Hindi po nawawala sa pangarap ko na magkaroon pa ng another lupa na makapag-alaga po ako ng sariling baboy. Isa pa yun. Yun nga lang, medyo magiging busy din ako dahil kailangan mong tutukan yung baboy, syempre yung breeding, lahat. Pero yun naman ang hilig ko, farming talaga. Kaya sa tingin ko kaya naman, mag-enjoy ako. Plus yung halaman, andyan na lahat kailangan ko lang talaga ng lupa. Sana ako mangarap ko to yung likod na to.
Kasi kung dito na po ako makakapag-alaga, ang lapit na, di ba, na andyan na, hindi ka na alis. Ayoko na nang maalis pa eh. Lilipat ka pa, babiyahe ka. Nung una, hindi mo babantayan yung mga alaga mo. Ito, tatawid ka lang. Malay natin, di ba? So, ayun po. At least naandito na. Kaya lang, meron po tayong sakit na alam nyo na. Hanggang ngayon, di tayo pwede mag-alaga din. Unang-una, wala pa tayong lupa. At the same time, ay, ayun nga. Hindi tayo makakapag-alaga dahil gawa ng yung sakit ng baboy ngayon. Pero maniwala po kayo, kung makakapag-breed ako ng lechon, ay mas maile-level up pa natin yung quality talaga. Unang-una, magiging consistent na yan, diba? Wala na tayong pasensya na po kasi talagang medyo hindi po kagandahan ng baboy na dumating. Wala na po kayong maririnig sigurong ganon, kasi consistent na yung magiging lahi ng mga baboy. So ayun, sana, di ba, pagkaloob, eto na, Jun. Ito, nag-i-enjoy ako sa mga tanim-tanim ko. Grabe naman itong aking mangustin. Parang ang bagal lumaki. Sana naman mapatalbos natin yun. Tanim na ako ng ganyan dati doon hindi din gumanda, pero ito nai-prepare natin ng maayos. Let's see kung anong hanggang saan. Ito yung mga avocado natin, sana magsanga na rin. Pero yung isa nagsanga na, ito nagsanga na rin. So 3 ang avocado natin dito. Yung una na disgrasya, ito sana wag naman ma-disgrasya na. Ito maganda. Puro hashasan yan, hashasan. Hashasan. Mustahin natin si Jun na. May pangbutas ba tayo, Jun? Try nga natin butasan ng mga ilang experiment ka, kahit isa lang o butasan mo. Pag ginamit, tingnan natin kung iinit. Kasi hindi kuya, hindi init. Bakit? Dahil nasa may luma, may barado. Paano nagbabara? Yung sa muntika niya ko. Nababara. Ano? Anak ng tipaklong. Hindi, papanin na rin. Yung bayo? Bakit? Yun mo kapanin na kami. May init din, sabi ko sa'yo. Kasi Jun, nakasara eh. Yung, naalala mo dati, yung dati natin, yung iba pa, yung may ginaganon lang. May singawan yun eh. May singawan siya. Ngayon, ito kasi, pag linak mo dito, wala na, nakalak na din yung, di ba may tubo yan, Ito. Dito. Sarado siya. Wala lalabasan yung init. Pero kung mabubutasan natin dito, Yung asuya ko dalawa. Sige. Subukan mo nga. Kaya sabi ko, kung magsubok muna na isa, and then gamitin, kung iinit o hindi. Kasi dati, nung ako'y naglilitsyon, hindi naman umiinit yan. Dahil yung luma pang style. Ngayon mainit. Yun ito kanina, pag ganun ko, angas yung... Mainit talaga. Kasi nga hindi nakakalabas. Dati nung umalis ka, hindi naman, di ba? Bago ka umalis, Mang Tomas, hindi naman ganyan, di ba? Kasi pinalitan lang namin yan. Pinutol na namin. Dati may sinushoot pa na Dati, may lock pa eh. Dati hindi siya mainit. Yung natin, meron... Oo, may yun na nga. May butas. Ang butas naman. Kaya sabi ko, lagyan ng butas. Napadala na sir. Ha? Kanina pa. Message mo na. Napakabait nito ni Mang Tomas. Gcash agad. Ulirang tatay. Magpadala ko ng ulam pinakain mo na? Hindi makakain. Gusto ako, ang kakain. Talaga, hindi makakain. Panghapon na ngayon. Di mahina kumain to dati pag ganyan yan. Samahan, yung panisal. Kape. Panisan, isa lang tayo. Panisan. Tapos spaghetti pa. Yun ang spaghetti. Busog. Yun. Mayroon pang Manok ang na. Saan galing? Kuya, saysay. Dito na pinagpakain.
spaghetti, ang dami. Handa nila dito. Oo. Di birthday ko, no? Birthday Ah. ko. Birthday. Hindi, binibigyan ko lang. Birthday ko ngayon, harap-harap mo. Rambo, puro kalokohan niya. Rambo, wala kang aasahan lang sasabing matino yun. Ayan po mga farmer ang ating vlog ngayon at ito, mababawasan ang stress natin pag napagana natin yan. Pero ako'y naniniwala, gagana yan. Gagana yan mga farmer. Tapos ayun, pangarap pa rin natin magdagdag ng kubo kagaya kahapon talagang ako'y yung family po ni Kuya Vic nagdatingan dito, ang dami, ang daking pamilya, ilang pamilya, ang long table na lang, wala na pong mapaglagyan din. At ayun, puno ito. Puno yung Hansel Rosel ito. Tapos sa loob puno din. So wala na po tayong mahabang lamesa. So isa pa pong project natin, sisingit natin isang mahaba doon sa may lechonan. Aayusin natin 'yon. Baka mag Bermuda tayo na konti, di ba? Magandahin natin 'yan mga farmer. Kaya abang-abang na lang po kayo at 'di ba? Malay natin unti-unti. 'Di ba? After 1 year naman, sino nag-aakala na magkakaganito, 'di ba? Una, 'yun lang. Tapos yung maliit na kubo na 'yon. Tapos pinanganak si Rosel Hansel and then eto, tingnan natin. Napatayo tayo ng kubong mahaba. So, sana kumita ng kaunti ngayon. Ay, so ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.